Mga kapatid sa pananampalataya, kay sarap na makasama kayong muli rito. May mensahe ang Diyos para sa inyong puso. Sa Hebreo 11:1, sinasabi sa atin, ang pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan at pagkakatunay ng mga bagay na hindi nakikita. Ilang gabi mo nang pinagdarasal ang isang bagay na tila hindi dumarating. Ilang beses mo nang bumubulong sa dilim, umaasang may nakikinig. Alam mo kapatid, naririnig ka ng Diyos. Bawat luha, bawat daing, bawat tahimik na panalangin, lahat ay umabot sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:7-8, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, tumuktok kayo at pagbubuksan kayo, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humanap ay nakakasumpong, at sa tumutuktok ay pagbubuksan. Ngunit minsan, ang kahirapan ay hindi sa kawalan ng tugon ng Diyos, kundi sa ating kakayahang magtiwala habang naghihintay. Nagtitiwala habang hindi pa nakikita, nananalangin kahit na tila walang nangyayari. Kaya nga nandito tayo ngayong umaga upang magsama-sama sa panalangin, upang itaas ang ating mga puso, upang marinig muli ang tinig ng Ama na nagsasabing, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Isaiah 41:10. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili ngayon, ano ang gustong ituro sa iyo ng Diyos sa sandaling ito? Sa oras na kailangan mong magtiwala kahit na hindi mo nakikita ang daan, manatili, makinig, maniwala. Sapagkat ang Diyos ay may sagot para sa iyo, kapatid ko sa pananampalataya. Magandang umaga sa pagpapalang umagang ito. Bago tayo magsimula ng bagong araw na ito, sama-sama nating itaas ang ating mga puso sa ating Ama sa Langit. Minamahal ka ng Diyos. Huwag mo itong kalimutan. Sa sandaling ito, ipikitay ang iyong mga mata, huminga ng malalim at malaman na ang Panginoon ay nandito sa iyong tabi, handang makinig sa bawat salitang lumalabas sa iyong puso. Naririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Kilala niya ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga luhang tahimik na nabuhos, ang iyong mga gabing hindi makatulog. Ngunit kilala rin niya ang pananampalatayang nagniningning pa rin sa loob mo. Kahit na tila madilim ang lahat, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Ang panalangin ito ay isang pakikipagtagpo sa Kanya na hindi ka kailanman iniwan, kahit na sa mga sandaling akala mo'y lubos kang nag-iisa. Ihanda ang iyong puso, sapagkat may mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon. Panginoon kong Diyos, Ama ng walang hanggang awa, lumapit ako sa iyo ngayong umaga na may pusong nagsisisi at mapagpakumbaba, ngunit puno rin ng pag-asa. Ikaw na nakakaalam ng bawat isiping nananahan sa aking isipan, bawat sakit na tahimik kong dinadala, bawat luhang nabuhos ko ng walang nakakakita, nandito ka ngayon kasama ko. Panginoon, hawakan mo ang pusong sugatan. Hipuin ang aking sugatan na puso ng iyong mga kamay na nagpapagaling, ng iyong pag-ibig na nagsasauli ng nasira. Alam ko na walang nakatago sa iyong mga mata, na nakikita mo higit pa sa mga anyo at kilala mo ang katotohanan ng aking pagkatao. Kaya lumapit ako sa iyo nang walang maskara, walang pagkukunwari, dala-dala ko ang eksaktong kung ano ako. Isang anak mo na nangangailangan ng iyong biyaya. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot. Iniaatas ko sa iyo ang lahat ng aking pangamba, lahat ng aking pagkabalisa, lahat ng mga bagay na nagnakaw ng aking kapayapaan at nagambala sa aking kapahingahan. Tanggapin, O Ama, ang pusong lubusang nagbubukas sa harap mo. O Diyos ng lahat ng kaaliwan, Ikaw na ligtas na kanlungan para sa mga naghihirap at katatagan, para sa mga mahihina. Purihin kita ngayong umaga sapagkat alam kong hindi mo ako dinala dito upang pabayaan. Ilang beses kong naisip na hindi na ako makakagawa ng isa pang hakbang, ngunit ang iyong kamay ay umalalay sa akin. Ilang beses ko nang naramdamang susuko na ako, ngunit ang iyong tinig ay bumubulong sa aking puso. Magpatuloy, anak ko, ako ay kasama mo.
Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataon na nagduda ako sa iyong pag-ibig, sa mga pagkakataon na akala ko'y malayo ka, samantalang sa katunayan ay mas malapit ka pa kaysa dati. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan. Umpunan mo ako ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi maibibigay o maaaalis ng mundo, ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa ng tao. Naway ang iyong presensya ay maging tulad ng kumot na sumasaklaw sa akin, na nag-iingat sa akin mula sa lahat ng kasamaan, na nagbabantay sa aking isipan mula sa mapangwasak na mga isipin at sa aking puso mula sa damdaming naglalayo sa akin mula sa iyo. Ibuhos mo sa akin ang iyong banal na espiritu ngayong umaga upang mabuhay ko ang araw na ito sa katiyakan na ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoong Hesukristo, banal na manggagamot ng mga kaluluwa at katawan, lumapit ako sa iyo na daladala ang aking mga karamdaman, ang aking mga pisikal at espiritual na sakit. Ikaw na nagpagaling sa bulag mula pagkasilang, na pinatayo at pinaglakad ang lumpo, na nilinis ang mga ketongin at binuhay ang mga patay, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay sa aking buhay ngayong sandaling ito. Kung saan may sakit sa aking katawan, ibuhos mo ang iyong pagpapagaling. Kung saan may sugat sa aking kaluluwa, dalhin mo ang iyong pampagsaling balsamo. Panginoon, alam kong wala sa iyo ang imposible, na ang iyong salita ay may kapangyarihang lumikha ng wala at ganap na baguhin ang umiiral. Kaya may pananampalataya, hinihiling ko sa iyo. Kagalingan, pagalingin mo ako, Panginoon. Pagalingin hindi lamang ang nakikitang mga sintomas, kundi ang malalim na ugat ng lahat ng kasamaang dumarating sa akin. Pagalingin ang aking alaala mula sa masakit na gunita na nakakabilanggo sa akin sa nakaraan. Pagalingin ang aking kalooban mula sa kahinaan na pumipigil sa akin na pumili ng mabuti. Pagalingin ang aking pag-iisip mula sa kadiliman na nagpapakadilim sa katotohanan. Naway ang iyong banal na paghipo ay lubos akong baguhin mula sa loob hanggang sa labas. Ginagawa akong bagong nilalang sa iyo. Ama sa langit, tagapagbigay ng lahat ng bagay, kinikilala ko na lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyong mapagbigay na mga kamay. Ikaw na nagbibihis sa mga liryo, sa parang at nagpapakain sa mga ibon sa langit, tiyak na hindi mo ako makakalimutan, iyong minamahal na anak. Panginoon, dinadala ko sa harap mo ang aking mga pangangailangang material, ang aking mga alalahanin sa pananalapi, ang mga bayaring kailangan kong bayaran, ang mga responsibilidad na bumibigat sa aking mga balikat. Hindi ako lumapit sa iyo bilang isang pulubi lamang na humihingi ng limos, kundi bilang isang anak na nagtitiwala sa pag-aalaga ng kanyang mapagmahal na ama. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay, pasulong mo ang aking ginagawa ayon sa iyong kalooban. Buksan mo ang mga pintong walang taong makapagsasara, lumikha ng mga pagkakataon kung saan tila walang posibilidad. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang mangasiwa ng may responsibilidad sa inilalagay mo sa aking mga kamay, upang hindi ko malimutan na ako ay tagapangasiwa lamang ng iyong mga ari-arian at na ang aking tunay na kayamanan ay nasa iyo. Ilayo mo ako sa kasakiman na nagpapaaalipin at sa kahirapan na nakakahiya. Bigyan mo ako ng sapat upang mabuhay ng may dignidad at ng sapat upang maibahagi sa nangangailangan. O Diyos, bukal ng lahat ng pag-asa, kapag tumitingin ako sa mga pangyayari sa aking paligid, inamin ko na kung minsan ay nawawagayway ang pag-asa sa aking puso. Nakikita ko ang mga problemang tila walang solusyon, mga sitwasyong napakatagal ng walang pagbabago, mga pangarap na tila lalong lumalalayo. Ngunit noon, Panginoon, pinapaalala mo sa akin ang iyong mga pangako na hindi kailanman nabigo at hindi kailanman mabibigo. May darating na himala sa iyong buhay. Isang himala ay paparating sa aking buhay. Naniniwala ako dito, Panginoon.
kahit na ang mga ebidensya ay tumuturo sa kabaligtaran. Naniniwala ako sapagkat ikaw ang Diyos ng imposible, na nagpapamulaklak sa disyerto at nagpapabukal ng tubig mula sa bato. Naniniwala ako sapagkat nasaksihan ko na ang iyong katapatan sa aking buhay ng napakaraming beses noon. Naniniwala ako sapagkat sinasabi ng iyong salita na para sa sumasampalataya, lahat ay posible. Palakasin ng aking pananampalataya ngayong umaga, Panginoon. Kung saan may pagdududa, magtanim ng katiyakan. Kung saan may panglulumo, ibuhos ang bagong lakas. Naway makaasa ako laban sa lahat ng pag-asa, gaya ng ginawa ni Abraham, nagtitiwala na ikaw ay makapangyarihan upang tuparin ang ipinangako mo. Panginoon ng kapayapaan, prinsipe ng pagkakaisa, ibuhos mo sa aking pamilya ang iyong kapayapaan na nagpapanumbalik ng nasirang relasyon at nagpapagaling ng lumang sugat. Ilang pamilya, Panginoon, ang namumuhay sa ilalim ng iisang bubong, ngunit may mga pusong malayo sa isa't isa. Ilang matitigas na salita ang nasabi, ilang masakit na katahimikan ang naitatag, ilang sama ng loob ang napon sa paglipas ng mga taon. Ama, hinihiling ko na pumasok ka sa gitna ng aking tahanan, na maging pundasyon ka kung saan kami nagtayo ng aming pakikisama. Turuan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin, na magmahal gaya ng pag-ibig mo sa amin, na magkaroon ng pasensya sa isa't isa gaya ng pasensya mo sa amin. Kung saan may salungatan sa pagitan ng mag-asawa, dalhin mo ang pagkakasundo. Kung saan may pagsusungit sa pagitan ng magulang at anak, dalhin mo ang pag-unawa at paggalang. Kung saan may pagkakahati sa pagitan ng magkakapatid, dalhin mo ang pagkakaisa. Naway ang aking tahanan ay maging salamin ng iyong kaharian, isang lugar kung saan ang iyong pangalan ay pinararangalan, kung saan ang iyong presensya ay malugod na tinatanggap, kung saan ang iyong pag-ibig ay naipapakita sa mga konkretong kilos ng pag-aalaga at dedikasyon sa isa't isa. Diyos ng lahat ng awa, kinikilala ko sa harap mo ang aking mga kasalanan, aking mga pagkukulang, aking mga pagkahulog. Ilang beses, Panginoon, na nangako akong magbago at hindi nagbago, nangakong gumawa ng mas mabuti at nabigo muli. Ilang beses ko nang binigo ang aking sarili at ang mga taong minamahal ko sa aking maling pagpili. Ngunit ikaw, Panginoon, na nakakakilala sa kahinaan ng ating likas na katao, ay hindi mo kami tinatrato ayon sa aming mga kasalanan, nigantihan mo kami ayon sa aming mga kasamaan. Awa, mahabag ka sa akin, Panginoon, ayon sa iyong dakilang habag. Hugasan mo ako ng lubusan mula sa aking pagkakasala. Linisin mo ako mula sa aking kasalanan. Huwag mo akong tratuhin ayon sa karapat-dapat ko, kundi tratuhin mo ako ayon sa iyong walang hanggang biyaya. Lumikha ng isang malinis na puso sa loob ko, O Diyos, at baguhin mo sa loob ko ang espiritong hindi natitinag. Huwag mo akong itapon palabas ng iyong presensya, nialisin mo sa akin ang iyong banal na espiritu. Bigyan mo ako ng lakas na wala sa aking sarili upang talunin ang mga tukso na sumusugod sa akin, upang wakasan ang mga gawing sumasakal sa akin, upang lumakad sa pagkabago ng buhay. Naway maranasan ko ang maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos, malaya mula sa lahat ng pagkabihag ng kasalanan. Panginoong Jesus, ilaw ng mundo, ikaw na nagsabi, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Hinihiling ko na maging liwanag ko sa araw na ito na nagsisimula. Liwanagan mo ang aking landas kapag ang mga desisyon ay tila mahirap at ang kinabukasan ay hindi tiyak. Liwanagan mo ang aking isipan upang makilala ko ang iyong kalooban sa gitna ng napakaraming tinig na sumusigaw para sa aking atensyon. Liwanagan mo ang aking puso upang makita ko ang mga taong nasa aking paligid gamit ang iyong mga mata, may habag at hindi paghatol,
may pag-ibig at hindi pagwawalang bahala. Naway ang iyong ilaw ay magtaboy ng kadiliman ng kamangmangan na pumipigil sa akin na makilala ang katotohanan. Naway ang iyong ilaw ay maglayo ng anino ng takot na nagpaparalisa sa aking kilos. Naway ang iyong ilaw ay magpuksa ng ulap ng kalituhan na nagpapakadilim sa aking pag-unawa. Gawin mo rin akong ilaw sa mundong ito, Panginoon, isang salamin ng iyong kaluwalhatian upang makita ng iba sa akin ang bahagi ng iyong kabutihan at maakit sila sa iyo. Naway hindi ko itago ang ilaw na ito sa ilalim ng basket, kundi hayaan itong magniningning para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Mabuting Ama, lumikha ng langit at lupa, purihin kita sapagkat ang iyong awa ay nagbabago bawat umaga, sapagkat ang iyong mga habag ay walang hanggan. Kahit na natutulog ako, ikaw ay nagbabantay sa akin. Kahit na nagpapahinga ako, patuloy kang gumagawa para sa aking kapakanan. Gumising ako ngayong umaga sapagkat binigyan mo ako ng isa pang araw ng buhay, isa pang pagkakataong paglingkuran ka, isa pang sandali upang maranasan ang iyong pag-ibig. Naway hindi ko masayang ang mahalagang regalo na ito na tinatawag na panahon. Turuan mo akong bilangin ang aking mga araw upang makamit ko ang pusong may karunungan. Dulungan mo akong mabuhay ang bawat sandali ng may intensyon, bawat oras na may layunin, bawat araw na may pasasalamat. Naway hindi ako mabuhay ng balisa sa bukas ni nakakulong sa kahapon, kundi lubos na naroroon sa ngayon na ibinibigay mo sa akin. Naway ang bawat paghinga ay isang kilos ng pagpupuri, bawat tibok ng puso ay pagpapahayag ng pasasalamat. Bawat isipin ay nakatuon sa iyo at sa mga bagay na marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig at mabuting balita. O Diyos, pastol ng aking kaluluwa, ikaw na nangunguna sa akin sa mga landas ng katuwiran at pinapahinga mo ako sa sariwang pastulan. Nagtitiwala ako sa iyong patnubay para sa aking buhay. Kahit na madilim ang lambak at ang landas ay tila mapanganib, alam kong ang iyong tungkod at pamalo ay umaaliw sa akin. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos. Magtiwala sapagkat gumagawa ang Diyos. Oo, Panginoon, nagtitiwala ako na gumagawa ka para sa aking kapakanan kahit na hindi ko nakikita ang agarang ebidensya, kahit na ang mga pangyayari ay tila sumasalungat sa iyong mga pangako. Nagtitiwala ako na ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa aking mga paraan. Ang iyong mga isipin ay mas mataas kaysa sa aking mga isipin. Nagtitiwala ako na ang pinahihintulutan mo sa aking buhay, gaano man kasakit sa sandaling ito, ay ginagamit mo para sa aking kabutihan at para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo akong magpahinga sa tiwala na ito, na makahanap ng kapayapaan sa katiyakan na ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay. Naway hindi ako mawalan ng pag-asa sa harap ng mga hadlang, kundi tingnan ko ang mga ito bilang mga pagkakataon upang patutuhanan ang iyong kapangyarihang nagbabago. Panginoon ng lahat ng tagumpay, ikaw na nanaig laban sa kasalanan, kamatayan at impyerno, bigyan mo rin ako ng kakayahan na maging matagumpay sa mga labanan na hinaharap ko araw-araw. Hindi ako nagsasalita lamang ng malalaking tagumpay na nakikita ng mga mata ng tao, kundi ng maliliit na tagumpay ng pang-araw-araw. Ang tagumpay laban sa kawalan ng pasensya kapag may nang-iinis sa akin, ang tagumpay laban sa katamaran kapag kailangan kong tuparin ang aking mga responsibilidad, ang tagumpay laban sa pagiging makasarili kapag tinawag akong maglingkod. Tagumpay, bigyan mo ako ng iyong tagumpay, Panginoon, hindi upang maipagmalaki ko ang aking sarili, kundi upang luwalhatiin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aking buhay. Naway ang bawat hadlang na nalampasan ay maging patotoo ng iyong kapangyarihang gumagawa sa akin. Naway ang bawat tuksong natalo ay maging pagpapakita na mas dakila ang nasa sa loob ko kaysa sa nasa sa mundo.
Huwag mo akong hayaang maging mayabang sa mga tagumpay ni mawalan ng pag-asa sa mga kabiguan, kundi sa lahat ng pangyayari ay panatilihin ko ang aking mga mata na nakatuon sa iyo. May akda at tagapagtapos ng aking pananampalataya. Walang hanggang Diyos na pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa isang mundo ng patuloy na pagbabago at kawalan ng katiyakan, ikaw ang aking bato na hindi natitinag, ang aking matatag na pundasyon. Ang mga uso ay lumilipas, ang mga henerasyon ay sumusunod, ang mga kaharian ay tumataas at bumabagsak, ngunit ikaw ay nananatiling walang hanggan na pareho. Ngayong umaga, itinatayo ko ang aking pag-asa hindi sa mga pansamantalang bagay, hindi sa mga pinansyal na mapagkukunan na maaaring mawala, hindi sa mga relasyong tao na maaaring mabigo, hindi sa pisikal na kalusugan na maaaring humina, kundi sa iyo lamang na walang hanggan at hindi nagbabago. Panginoon, kapag tila gumuguho ang lahat sa aking paligid, paalalahanan mo ako na ikaw ay kasama ko. Kapag ang mga magulong tubig ay nanganganib na lunurin ako, iunat mo ang iyong kamay at itayo mo ako. Kapag ang mga salungat na hangin ay sumusubukang paatras sa akin, ihipan mo ang iyong espiritu sa aking mga layag upang makapagpatuloy akong sumulong. Ikaw ang aking Alpha at Omega, aking simula at wakas. At sa iyo nakikita ko ang lahat ng kailangan ko upang mabuhay ng ganap. Ama sa langit, Diyos ng walang kapantay na pag-ibig, tinapos ko ang unang bahagi ng panalangin ito na may pusong umaapaw ng pasasalamat. Salamat sa pakikinig mo sa akin, kahit na ang aking mga salita ay hindi perpekto. Salamat sa pag-unawa mo sa akin, kahit na hindi ko maihayag ng maayos ang nararamdaman ko. Salamat sa pag-ibig mo sa akin, kahit na lubos akong hindi karapat-dapat sa pag-ibig na iyan. Salamat Panginoon, salamat Panginoon, para sa bagong araw na ito na nagsisimula, para sa pagkakataong ito na magsimula muli, para sa tsansang ito na gumawa ng mas mabuti kaysa kahapon. Naway ang iyong presensya ay sumama sa akin sa bawat hakbang na aking gagawin ngayon. Naway ang iyong karunungan ay gabayan ako sa bawat desisyon na aking gagawin. Naway ang iyong pag-ibig ay maipakita sa pamamagitan ng bawat salitang aking sasabihin at bawat kilos na aking gagawin. Tinatakpan ko ang araw na ito ng mahalagang dugo ni Hesukristo, aking tagapagligtas. Ipinahahayag na ako ay higit pa sa tagumpay sa Kanya na umibig sa akin. Sa iyong banal na pangalan ako nananalangin, may tiwala na naririnig mo ako at tumutugon ka sa akin. Amen. Kapatid ko sa pananampalataya, bago tayo magwakas sa banal na sandaling ito, nais kong sabihin sa iyo na ang panalangin ito ay hindi lamang para sa iyo mag-isa. Ang kapangyarihan ng panalangin ay lumalaki kapag ibinahagi natin ito sa iba. Kaya hinihiling ko sa iyo ngayong sandali, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nanalangin tayo, kung umabot sa iyong puso ang mga salitang ito, pindutin mo ang pindutang gustuhan, ang pindutang like. Hindi ito simpleng aksyon lamang, ito ay isang paraan upang makarating ang panalangin ito sa mas maraming puso na nangangailangan ng pag-asa. Bawat pagtingin, bawat pagpindot, ay nagbubukas ng daan upang ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos ay umabot sa taong sa ngayon ay umiiyak sa dilim, sa taong nawalan na ng pag-asa, sa taong naghihintay ng isang sagot mula sa langit. Ikaw ay instrumento ng Diyos upang magdala ng liwanag sa iba. Ibahagi mo ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga grupo sa social media. Ipadala mo ito sa taong alam mong dumaranas ng mahirap na panahon. Hayaan mo silang makarinig ng mga salitang ito, sapagkat maaaring ikaw ang ginagamit ng Diyos upang magdala ng sagot sa kanilang panalangin. At kapatid, gusto kong anyayahan ka na makiisa sa ating komunidad ng panalangin. Sa ibaba ng video na ito,
makikita mo ang seksyon ng mga komento. Doon, nais kong hilingin sa iyo na isulat ang iyong mga kahilingan sa panalangin. Walang kahilingan na masyadong maliit o masyadong malaki para sa Diyos. Kung may pinagdadaanan ka, kung may sakit sa iyong pamilya, kung may problema sa pananalapi, kung nangangailangan ka ng direksyon, isulat mo yon. Tayo ay isang pamilya sa pananampalataya at magkakasamang mananalangin para sa isa't isa. Hindi ka mag-iisa sa iyong labanan. Ngunit higit pa riyan, kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin ito, kung naniniwala ka na may paparating na himala sa iyong buhay, isulat mo sa komento ang mga salitang ito bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Panginoon, sa madaling araw na ito ako ay tumatawag para sa isang himala. Isulat mo yan, kapatid. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya, sapagkat ang Biblia ay nagsasabi na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pagsulat mo ng mga salitang iyan ay isang gawa ng pananampalataya, isang deklarasyon na naniniwala ka na gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay ngayong sandaling ito. Nais ko ring anyayahan ka na mag-subscribe sa channel na ito. Ito ay higit pa sa isang channel. Ito ay isang espiritual na kanlungan, isang tolda ng panalangin na laging bukas para sa iyo. Araw-araw, magdala kami ng mga panalangin, ng mga mensahe, ng pag-asa, ng salita ng Diyos na makapagpapalakas sa iyong espiritu. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, maaari kang bumalik dito at makatagpo ang Diyos. Kapag nag-subscribe ka at pinindot mo ang kampanilya ng notifikasyon, sisiguraduhin mong hindi ka makakaligtaan ng bawat bagong panalangin na inihahain namin para sa iyo. Isipin mo, kapatid, sa sandaling dumarating ang takot sa gabi, sa sandaling nakakaramdam ka ng kalungkutan o pag-aalinlangan, maaari kang magbukas ng video na ito o ng iba pang panalangin sa channel at doon ay makikita mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nandito kasama natin sa bawat panalangin, sa bawat luha, sa bawat pagdiriwang. Naniniwala ako, kapatid, na ang Diyos ay naghahanda ng malaking bagay para sa iyo. Hindi aksidente na napunta ka sa video na ito ngayong araw. Ang Diyos ay may mensahe para sa iyo at nais niyang sabihin sa iyo na hindi ka pinabayaan. Ang mga araw ng iyong paghihirap ay may katapusan. Ang iyong mga luha ay binibilang ng langit. Ang iyong mga panalangin ay naririnig. At sa tamang panahon ng Diyos, makikita mo ang kanyang kamay na gumagalaw sa iyong buhay sa mga paraan na lampas pa sa iyong imahinasyon. Maniwala ka, magtiwala ka, manatili ka sa pananampalataya. Sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay hindi titigil hanggang sa ito ay matapos. At ngayon, kapatid, bago tayo ganap na magwakas, sama-sama nating sambitin ang dalawang pinakamakapangyarihang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon at ng ating Inang Maria. Isang puso, isang tinig, isang pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid ko sa pananampalataya, narito tayo ngayon, nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Narito tayo kahapon, narito tayo ngayon, at narito tayo bukas, patuloy na nagkakaisa sa panalangin, patuloy na sumasamba, patuloy na nagtitiwala, sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo nananatili tayong matatag sa pananampalataya. Amen.